Martial Pick, Kabanata 5869. Dia Luo. Dahil dito, sinabi ni Mo na Ye ang mga salitang inihanda niya noon pa. Sir, ang human race ay dumating ng napaka-agresibo sa pagkakataong ito, tiyak na ibinuhos nila ang lahat ng kanilang lakas sa labanang ito, at ayon sa aking pagkaunawa sa human race, ang no-return pass ay hindi nila tunay na layunin. Pagkatapos ng no-return pass, magpapadala sila ng mga tropa sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Primodile Heaven Source Grand Restriction. Nalungkot ang mukha ni Mo Yu nang marinig niya ito. Ang pagkakaroon ng kanilang Supreme Master ang pinagmulan ng kapangyarihan ng Black Ink Clan. Ang no-return pass ay orihinal na teritoryo ng human race, ngunit ito ay inookupahan ng Black Ink Clan sa loob ng libu-libong taon, kaya makatwirang atakehin muna ang Northern Pass, ngunit ang human race ay talagang gustong gamitin ito bilang pambuelo sa pag-atake sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Nagdulot ito ng kanyang galit. Ang human race ay masyadong mayabang. Sa ngayon, ang ating angkan ay may malaking bilang ng pseudo-royal lords, kaya maaari naming ipagtanggol ang lugar na ito. Sa tulong ng dalawang Supreme Clone, hindi magiging madali para sa human race na madaling tanggalin ang no-return pass. Sinabi ni Mo na Ye. Para sa ordinaryong human race, natural na hindi natin kailangang bigyang pansin ito, ngunit sir, huwag kalimutan ang tungkol sa yangkay na iyon. Sa ngayon, marami tayong pseudo-royal lords, ngunit patuloy na nagbabago ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Kung makakahanap ng pagkakataon si Yang Kai, hindi mapoprotektahan ng pseudo-royal lords ang kanilang sarili mula sa kanyang palihim na pag-atake. Nang marinig ang pangalang ito, ang ekspresyon ni Mo Yu ay naging mas malungkot, dahilan upang maalala niya ang labanan libu-libong taon na ang nakalilipas. Noong nakaraan, nang sumalakay ang Black Ink Clan sa 3,000 mundo, pinilit nila ang human race na ipagtanggol ang higit sa 100 ng Great Territory battlefields. Sa ilalim ng napakatalino na pagpapakita ng kapangyarihan, parang kailangan lang nila ng kaunting pagsisikap para tuluyang sirain ang human race. Ang panahong iyon ay ang panahon kung saan naglaban ang Innate Territory Lord at ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ng human race. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ay biglang lumitaw ng wala sa oras at gumamit ng kakaibang paraan upang saktan ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaaway, lahat ng Innate Territory Lords sa iba't ibang larangan ng digmaan ay nasa estado ng gulat. Sa huli, ang puwersa ng Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Nang hindi na kumikilos si Yang Kai, nilagdaan nila ang isang serye ng mga kasunduan sa tigil putukan, na nagbibigay ng pagkakataon sa human race na huminga. Ngayon, ang taong nag-iisang binago ang takbo ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nakalusot na sa 9th grade. Bagamat ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong isang malaking bilang ng mga pseudo-royal lords, batay sa kanyang mga nakaraang resulta ng labanan, talagang hindi napigilan ng pseudo-royal lords ang kanyang sneak attack. Kailangang malaman na dahil sa panghihimasok ng taong ito, ang E5 Territory Battlefield lamang ang naging sanhi ng pagkawala ng Black Ink Clan ng 8 pseudo-royal lords. Masasabing mas malala pa ang kasalukuyang sitwasyon kaysa sa nakaraan. Noon, ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito para saktan ang sarili at ang mga kaaway, at sa tuwing umaatake siya, kailangan niyang magpahinga ng 1 o 200 taon. Ngunit ngayon, wala na siyang pag-aalinlangan. Ang layunin ng human race ay palaging ang no-return pass. Dahil naipadala na nila ang kanilang mga tropa, dapat may kumpiyansa silang mapapabagsak ito. Kung gusto nating lutisin ang sitwasyong ito, dapat tayong magkusa at magwelga habang nasa malayo ang hukbo ng human race. Kung hindi, kapag nakarating na sila sa labas ng Northern Pass at ayusin ang kanilang puwersa, mas magiging mahirap na harapin sila. Hindi napigilan ni Mo Yu na malunod sa pagmumuni-muni. Hindi napigilan ni Mo na Ye na sabihin, "Sir, hindi pwedeng palampasin ang pagkakataong ito." Pagkaraan ng mahabang panahon, tumangala si Mo Yu sa kanya at nagtanong, "Paano natin haharapin si Yang Kai?" Sinabi ni Mo na Ye, "Ako lang talaga ang hindi niya kalaban, ngunit ang pagdadala ng ilang pseudo-royal lords para pigilan siya ay posible pa rin." Bumaling sa royal lord na tahimik na nakaupo sa tabi niya, sinabi niya, "Maaaring magtago si Dia Luo sa malapit at makahanap ng pagkakataong palihim na atakehin siya, marahil ay mapinsala niya siya ng seryoso." Bahagyang tumango si Dia Luo. "Kung may pagkakataon, gagawin ko ang aking makakaya." Sinabi ni Mo na Ye, "Hindi alam ng human race ang iyong pag-iral, kaya ikaw ang trump card na haharap kay Yang Kai. Kung wala kang ganap na tiwala, huwag ilantad ang iyong sarili." "Naiintindihan ko," nagtanong muli si Mo Yu. "Paano ang Supreme Clone? Kailangan ba natin silang pakilyusin?"
Umiling si Mo Naye. Ang Supreme Clone ay hindi makagalaw, ang dalawang Giant Spirit God na iyon ay nakatingin pa rin sa atin mula sa No-Return Pass. Hindi ko alam kung may iba pang arrangement ang human race, ngunit kung iiwan ng Supreme Clone ang No-Return Pass, walang kapangyarihang pigilin ang dalawang Giant Spirit Gods. Kung aatakihin nila ang No-Return Pass, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Kumunat ang noo ni Mo Yu sa pagmumuni-muni. Bagamat naramdaman niyang may katuturan ang mga salita ni Mo Naye, hindi pa rin siya makapagdesisyon. Nang makita ito, time na pinayuhan ni Mo Naye. Sir, ang pinakamasamang senaryo ay kung ang human race ay nasakop ang No-Return Pass at patuloy na kinakain ang ating lakas, tulad ng kung paano inaatake ng ating lahi ang No-Return Pass noon. Kung gagawa tayo ng inisyatibo sa pag-atake, maaaring may pagkakataon na manalo. Pagkasabi nito, tinitigan niya si Mo Yu. Nasabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin, kaya ang anumang desisyon na gagawin niya ay nasa kay Mo Yu. Kung hindi pumayag si Mo Yu na magpadala ng mga tropa para harangin ang hukbo ng human race, wala siyang magagawa tungkol dito. Bagamat sinabi niyang seryoso ang sitwasyon, hindi naman talaga ganoon kalala. Kahit na talagang kinubkob ng human race ang No-Return Pass, hindi ito parang ang Black Ink Clan ay walang paraan para lumaban. Sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay gumawa ng maraming pagsasaayos sa No-Return Pass upang bantayan ang pagdating ng araw na ito. Gayunpaman, kung ikukumpara, mas pinili ni Mo Naye na magkusa sa pag-atake. Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagyang tumanggo si Mo Yu. Sana ay tama ka. Tuwang-tuwa si Mo Naye, ngunit nang siya ay tatayo na at mag-aayos, isang territory lord ang sumugod mula sa labas na may gulat na ekspresyon. Kumunat ang noo ni Mo Yu at sumulyap sa territory lord, malungkot na sinabi. Ano ba? Mabilis na iniabot ng territory lord ang isang jade slip at sinabing. Tatlong sir, may natuklasan ang mga scout mula sa frontline. Hinawakan ni Mo Yu ang jade slip at ibinaon dito ang kanyang divine sense, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito, bumilis ang tibok ng puso ni Mo Naye at agad niyang napagtanto na may mali. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng impormasyon ang nakapaloob sa Jade Sleep, masasabi niya sa ekspresyon ni Mo Yu na ang bagay na ito ay lubhang nakapipinsala sa Black Ink Clan. Sa susunod na sandali, tahimik na iniabot ni Mo Yu ang Jade Sleep at kinuha ito ni Mo Naye, mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon habang napabulalas siya. Paano ito posible? Ayon sa katalinuhan na kanyang nakalap, ang rutang iginuhit niya mula sa No-Return Pass patungo sa lihim na daanan ay batay sa mga nawawalang Black Ink Clan team, at ang mga Black Ink Clan team na ito ay talagang nawalan ng kontak sa kanila ay umabot sa gitna ng rutang ito. Sa madaling salita, sa maikling tagal ng isang dosenang araw, ang mga master ng human race ay nakapaglakbay na ng isang taon na nagkakahalaga ng distansya kapag gumagamit ng mga ordinaryong pamamaraan, pinutol ang ilan sa mga especially iyan ng Black Ink Clan sa daan. Naisip niya kaagad si Yang Kai. Sa kasalukuyang human race, tanging si Yang Kai, na bihasa sa space great daw, ang maaaring magkaroon ng ganoong kakaibang bilis. Sa pagtingin sa ikalawang kalahati ng Jade Sleep, bumagsak ang puso ni Mo Naye sa ilalim ng kanyang tiyan. Ayon sa impormasyong natanggap niya, isang especially iyan ng Black Ink Clan ang nakakita ng matayog na bulwagan sa malayong kawalan. Ang paligid ng bulwagan na ito ay binabantayan ng husto ng human race. Ang Black Ink Clan ay hindi pamilyar sa sinaunang artifact tulad ng Universe Temple, at nalaman din nila ang tungkol sa mga function nito mula sa Black Ink Disciple. Ang artifact na ito ay pangunahing ginagamit ng mga cultivator ng human race sa paglalakbay, kadalasang binabawasan ang oras na kailangan sa paglalakbay. Halos lahat ng magagandang teritoryo ng 3,000 mundo ay mayroong Universe Temple. Nang sumalakay ang Black Ink Clan, marami sa kanila ang nawasak, ngunit ang ilan ay napanatili pa rin. Hindi kailanman naisip ni Mo Naye na ang isang bagay na dapat ay umiral sa 3,000 mundo ay talagang lilito sa Black Ink battlefield. Sa pag-iisip tungkol sa tungkulin ng bagay na ito, agad na napagtanto ni Mo Naye ang nangyari. Malinaw na naunawaan ni Mo Yu ang puntong ito habang tumingin siya kay Mo Naye at sinabing. Mukhang hindi na kailangang harapin sila ng direkta, maghandang lumaban. Sa loob lamang ng kalahating buwan, lumitaw ang Universe Temple sa gitna ng ruta na iginuhit ni Mo Naye. Sa isa pang kalahating buwan, hindi ba ito lalabas sa labas ng No-Return Pass? Sa ngayon, kung gusto niyang makilala ang hukbo ng human race sa kalagitnaan, walang oras. Sa oras na handa na ang puwersa ng Black Ink Clan, darating na sana ang human race. Ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, wala nang masasabi pa si Mo Naye. Ang lahat ng kanyang mga pukana at pukana ay walang silbi sa sitwasyong ito.
Kung nais niyang mapanatili ang kanyang buhay, maaari lamang niyang labanan ang human race ng direkta. Inayos niya ang kanyang ekspresyon at sinabing, "Naiintindihan ko," sinabi ni Muyu. "Makakaisip ka ng solusyon sa dalawang giant spirit god na iyon." Tama iyan. May ilang oras pa bago dumating ang dakilang hukbo ng human race. Kung kaya nilang tapusin ang dalawang giant spirit god bago noon, ang Black Ink Clan ay hindi magagapi. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagpukaw ng Black Ink Clan kay Ada at Aer. Sinubukan pa ng dalawang Black Ink Giant Spirit God na pumasok sa spatial territory, ngunit ang galit na si Ada ay hindi lang sila binigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Nakatayo sa harap ng territory gate, ang sinumang maglakas loob na magpakita ng kanilang mukha ay bugbugin hanggang sa makakita sila ng mga bituin at hindi nila maiwasang umiwas. Ang impormasyon ay patuloy na ipinapadala mula sa harapan patungo sa Northern Pass. Ayon sa mga ulat, inayos ng human race ang 7 o 8 universe temple sa daan, at kahit ang Black Ink Clan ay nakikita ang hukbo ng human race na patuloy na lumilitaw at nawawala mula sa universe temple na ito. Malinaw na ipinakita ng sitwasyong ito na ginagamit ng mga puwersa ng human race ang universe temple na ito para mabilis na magsara. Makalipas ang mahigit 10 araw, kalahating araw lang na paglalakbay mula sa Northern Pass, isang figure ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Si Yang Kai, ang unang dumating dito. Habang nakatingin sa matayog na daanan ng bundok mula sa malayo, tumaas ang kilay ni Yang Kai. Kung ikukumpara sa 20 taon na ang nakalipas, ang layout ng Northern Pass ay sumailalim sa isang malinaw na pagbabago. 20 taon na ang nakalilipas, nang dumating si Yang Kai dito, ang mga nasirang mountain pass sa Northern Pass ay inayos sa hindi maayos na paraan, at ang Black Ink nests ay nakakalat kung saan-saan. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na naayos na ang mga nasirang bundok na ito. Inayos ng Black Ink Clan ang mga mountain pass na ito na naiwan ng human race sa labas ng Northern Pass, na bumubuo ng solidong defensive line. Sa itaas ng mga bundok na ito, nagtipon ang hukbo ng Black Ink Clan. Ang matayog na high-grade Black Ink nest ay naitleport na lahat sa Northern Pass at nasa gitna ng mahigpit na depensa. Makikita na ang Black Ink Clan ay gumawa ng ilang paghahanda upang harapin ang pagsalakay ng human race. Nakita pa ni Yang Kai ang mga bakas ng malalaking artifact sa ilan sa mga nasirang mountain pass. Ang Black Ink Clan ay walang paraan upang pinuhin ang mga artifact, ngunit ang Black Ink Clan ay mayroong maraming Black Ink disciples, kaya ang mga artifact na ito ay tiyak na nagmula sa kanila. Para naman sa dalawang Black Ink Giant Spirit God, nakatayo sila sa magkabilang gilid ng Northern Pass na parang dalawang gate gods. Ang kapaligiran sa Maringal at kahangahangang pass na ito ay solemna. Sa sandaling lumitaw si Yang Kai, napansin siya ng dalawang Black Ink Giant Spirit God at tumingin sa paligid. Ang Black Ink Giant Spirit God sa kaliwa ay nagtaas ng kamay at hinawakan ang isang kalapit na piraso ng universe fragment, pagkatapos ay umungol at inihagis ito kay Yang Kai. Sa ilalim ng marahas na puwersang ito, ang universe fragment, na puno ng kapangyarihang sirain ang mundo, ay agad na tumawid sa kalawakan at dumating sa harap ni Yang Kai. Martial Pick, Kabanata 5870. Paghahanda. Bagamat ang kasalukuyang lokasyon ni Yang Kai ay kalahating araw na paglalakbay mula sa Northern Pass, ang tinatawag na kalahating araw na ito ay tumutukoy sa oras na aabutin sa paglalakbay sa pamamagitan ng ordinaryong paraan. Halimbawa, kung ang karaniwang battleship ng human race ay maglalakbay mula rito patungo sa Northern Pass, aabutin sila ng kalahating araw. Gayunpaman, para kay Yang Kai at sa Black Ink Giant Spirit God, ang distansyang ito ay nasa loob na ng kanilang attack range. Ang pag-atake ng Black Ink Giant Spirit God ay walang anumang pag-asa na saktan si Yang Kai. Kasalukuyan siyang 9th grade, kaya paano siya masasaktan ng isang piraso lamang ng universe fragment. Sa pagharap sa agresibong pag-ataking ito, itinaas lang ni Yang Kai ang kanyang kamay at ang universe fragment na mabilis na lumalapit sa kanya ay biglang tumahimik at lumutang sa kanyang harapan. Sa bahagyang pagkayam ng kanyang kamay, ang higanteng universe fragment ay sumabog sa alikabok. Gayunpaman, dahil dito, napansin ng buong Black Ink Clan sa Northern Pass na may mali. Isa-isang lumipad ang mga figure at tumingin kay Yang Kai. Ang bawat isa sa mga figure na ito ay naglabas ng isang malakas na aura na humanig sa kawalan. Ang mga ito ay walang iba kundi ang Pseudo-Royal Lords. Habang ginagamit nila ang fusion technique para makakuha ng matinding lakas, hindi nila ganap na nakontrol ang kapangyarihang ito, at ang presyo na kailangan nilang bayaran ay hindi na nila mapipigilan ang kanilang mga aura. Sa makatuwid, sa tuwing ang isang Pseudo-Royal Lord ay lilito sa larangan ng digmaan, sila ay magiging tulad ng isang maliwanag na lampara sa gabi, lubhang kapansin-pansin.
Imposibleng magamit sila sa sneak attack. Nakita rin ni Yang Kai sina Mo Na Ye at Mo Yu. Ang dalawang Royal Lord na ito ay matatagpuan sa gitna ng Northern Pass, at nagbabantay sa maraming pseudo-Royal Lord. Nagpapalitan ng tingin sa isa't isa, ngumisi si Yang Kai kina Mo Na Ye at Mo Yu, na parehong may malungkot na ekspresyon. Dumating na si Yang Kai, kaya hanggang saan ang hukbo ng human race. Bagamat matagal na nilang alam na sasalakayin ng hukbo ng human race ang No-Return Pass at ginawa na ng Black Ink Clan ang lahat ng kinakailangang paghahanda, ang bilis ng human race ay sadyang napakabilis. Pagkatapos magtitigan saglit, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at gumawa ng isang kilos na nakakamot sa lalamunan kay Mo Na Ye at Mo Yu bago mabilis na nawala. No-Return Pass, nakasimangot si Mo Na Ye. Hindi may kakaila na ang mga kilos ni Yang Kai ay napakabilis, ngunit hindi niya maisip kung ano ang intensyon ni Yang Kai. Nandito lang ba siya para magpakitang gilas? Ngunit ano ang punto? Marahil ay may iba pang kahulugan sa likod nito. Hindi napigilan ni Mo Na Ye na malunod sa pagmumuni-muni. Hindi siya masisisi sa pagiging maingat, higit sa lahat ay nakipag-away siya kay Yang Kai ng maraming beses sa paglipas ng mga taon at hindi kailanman napakinabangan siya. Mula sa kanyang pananaw, ang bawat galaw ni Yang Kai ay karapat-dapat sa pagbabantay. Kasabay nito, sa kawalan ng halos 3 araw ang layo mula sa No-Return Pass, isang Universe Temple ang nakatayong mataas. Mula sa templong ito, umusbong ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sundalo ng human race. Ang Asher Sun Army, na unang dumating, ay nagtipon na at naglagay ng mahigpit na depensa sa kalapit na kawalan. Hindi lamang iyon, ngunit ang Void Guard na unang dumating ay nakahanap din ng ilang mga lumulutang na kontinente na may iba't ibang laki sa kalapit na kawalan upang magsilbing pansamantalang mga kampo para sa susunod na hukbo. Si Mi Jinglan ay malapit sa Universe Temple, kaya mabilis na pumunta si Yang Kai para ipaalam sa kanya ang kanyang natuklasan. Nang marinig ito, tumanggo si Mi Jinglan at sinabing, "Inaasahan." Noong nakaraan, walang pakialam ang Black Ink Clan sa mga mountain pass na ito dahil hindi sila kayang bantay ng human race. Ngayong nasa passive side na sila, alam nilang aatake ang hukbo ng human race maya-maya, tiyak na mag-aayos sila. Ang mga mountain pass na naiwan ng human race noon ay isang natural na hadlang. Pagkasabi nito, lumingon siya kay Yang Kai at nagtanong, "Natuklasan ka na ba ni Mo Na Ye?" Sumagot si Yang Kai, "Hindi ako nagtatago sa kanila." Humalaklak si Mi Jinglan. Ngayon, hindi na sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Maingat itong si Mo Na Ye, kapag bigla kang sumulpot sa labas ng No-Return Pass, siguradong may maiisip siya. Noong una, kailangan nating maging magbantay laban sa kanila, ngunit tila hindi sila darating. Sa katunayan, bago ang hukbo ng human race ay ganap na natipon, kung ang Black Ink Clan ay umatake, tiyak na magdadala ito ng ilang problema sa human race. Halimbawa, sa sandaling ito, ang Asher Sun Army lamang ay hindi makakapigil sa napakaraming master ng Black Ink Clan. Siyempre, kung talagang gagawin nila ito, ang Black Ink Clan ay kailangang kumuha ng malaking panganib. Kung ang isang malaking bilang ng mga master ay aalis sa No-Return Pass, ang mga depensa doon ay hihina, na magbibigay sa human race ng pagkakataon na samantalahin. Dahil dito, malabong mangyari ang ganoong bagay, at nagbabantay lamang si Mi Jinglan, ngunit pagkatapos ng mga aksyon ni Yang Kai, halos sigurado siya na ang Black Ink Clan ay hindi kikilos ng padalos-dalos. Nagbigay ito ng pagkakataon sa hukbo ng human race na ganap na magtipon. Ang hukbong bumubuhos mula sa Universe Temple ay walang katapusan at maayos, hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng kaguluhan. Inilabas ni Yang Kai ang sphere na nakompress ng space-time river at nakakita ng bakanteng espasyo bago ito itapon. Habang umiikot ang space-time river sa paligid nito, lumawak ang globo at hindi nagtagal ay naging isang matayog na daanan ng bundok. Ang Puriang Pass ang tanging pass ng human race sa ngayon, at tiyak na magiging isang malakas na sandata ito na hindi masisira. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ng maraming sundalo ng human race na nagawang agawin ng human race ang isang mountain pass mula sa mga kamay ng Black Ink Clan. Nang makita ang eksenang ito, hindi nila napigil ang magsaya. Lumipad ang ilang mga 9th grade master na unang dumating at tumayo sa tabi ni Yang Kai. Sa pagtingin sa ganap na bagong daanan ng bundok, lahat sila ay hindi napigil ang mapabuntong hininga, na para bang inaalala ang kakilakilabot na labanan na kanilang nakalaban noon. Hindi nagtagal, isang malaking bilang ng mga sundalo ang bumuhos sa Puriang Pass, at ayon sa iba't ibang kaayusan na nauna ng inayos, lahat sila ay pumwesto sa kani-kanilang posisyon. Sa itaas ng maringal na daanan, nagsimulang sumikat ang liwanag ng iba't ibang spirit array.
Kasabay nito, maraming array masters ang nagsiset up ng mga spirit array at ilang espesyal na artifact sa kalapit na void. Isinasantabi ang mga partikular na gamit ng mga spirit array na ito, ang mga artifact na inayos ay ang Void Yin Yang Mirror na pinino ni Yang Kai sa nakaraan. Ang artifact na ito ay isang uri ng malakihang artifact na ginagamit para sa teleportasyon at walang anumang nakakasakit o depensibong kakayahan. Isang hanay ng mga artifact ang nabuo mula sa 8 array foundation, na hinati sa Yin at Yang, at pagkatapos itong may setup, maaari itong magamit upang ilipat ang mga bagay na nasa loob ng Yin at Yang sides. Para itong salamin na maaaring baligtad at napakalalim. Noong nakaraan, noong pinag-aaralan ni Yang Kai ang artifact na ito, pangunahing ginagamit niya ito sa pagmimina ng mga materyales sa Black Territory. Sa oras na iyon, ginamit niya ang loyalty list para kunin si Luan Baifeng at ang Black Territory ay inilagay din sa kanyang bulsa. Ang Black Territory ay mayaman sa mga mapagkukunan, ngunit dahil sa Ancient Great Array doon, ang pagmimina ay napakahirap dahil walang sino man ang maaaring pumunta sa Black Territory. Naisip ni Yang Kai na kung may lilipat niya ang mga minahan na ito sa isang ligtas na lugar, ligtas na mamimina ng mga alipin ang mga ito. Bilang resulta, ipinanganak ang Void Yin Yang Mirror. Ang artifact na ito ay nilikha ni Yang Kai at kalaunan ay pinahusay ng Great Grandmaster na tinatawag na Grandmaster Mafan, na ginagawang mas kapansin-pansin ang pagganap nito. Ang hanay ng mga artifact na ito ay dinala din ni Yang Kai sa Black Ink Battlefield at malawak na kumalat sa iba't ibang mga daanan ng bundok. Sa tulong ng Void Yin Yang Mirror, naresolba ng iba't ibang mountain pass ang kakulangan ng resources. Bago lumitaw ang Void Yin Yang Mirror, ang mga sundalo ng iba't ibang mountain pass ay kailangang lumabas sa void upang magmina ng mga supply, na patuloy na nagbabantay laban sa palihim na pag-atake ng Black Ink Clan. Ngunit mula nang makuha nila ang Void Yin Yang Mirror, nagawa nilang ilipat ang Universe World, na nagimbak ng mga supply, sa mga kalapit na mountain pass at minahan ang mga ito nang walang anumang pag-aalala. Bilang resulta, ang kahusayan ng mga supply ng pagmimina ay natural na tumaas ng malaki. Masasabing simula nang umalis si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, naging mas maayos ang buhay ng mga sundalo sa iba't ibang daanan ng bundok. Sa sandaling ito, ang human race ay nag-set up ng maraming Void Yin Yang Mirror dito, kaya natural na gusto nilang ilipat ang Universe World, ngunit hindi ito para sa layunin ng pagmimina. Sa 3 milyong Third Grade Heaven Opening Realm Masters na namamahala sa mga supply ng pagmimina, hindi na kailangang mag-alala ang hukbo dito tungkol sa anumang bagay. Ang Universe Worlds, na nai-teleport dito mula sa kailaliman ng kawalan, ay may iba pang gamit. Dahil dito, matapos pangunahan ni Li Wuyi ang higit sa 80 Void Guard patungo sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, lahat ng natitirang Void Guard, maliban sa mga kailangang manatili upang bantayan ang Universe Temple sa daan, lahat sila ay nagsimulang gumagalaw. Bawat isa sa kanila ay may dalang set ng Yin Yang Mirror, bawat isa ay may hawak na Yin o Yang Mirror habang naghahanap sila sa kawalan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magtipon ang isang hukbo. Bukod sa Central Army ni Mi Jinglan na nagbabantay sa Puriang Pass, ang iba pang hukbo ay nakahanap ng lumulutang na kontinente upang magsilbing sariling kampo. Halos lahat ng lumulutang na kontinente ay puno ng mga tao, bawat isa sa kanila ay nagtatayo ng kanilang sariling kampo. Sa ngayon, ang hukbo ng human race ay mayroon pa ring 12 legion, ngunit si Mi Jinglan ay hindi masyadong gumawa ng mga pagsasaayos. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga hukbong ito ay nakaranas ng libu-libong taon ng labanan, at ang moral ng kanilang mga kaaway at mga kasama ay pinatibay ng dugo at buhay ng kanilang mga kaalyado. Kung gumawa siya ng anumang padalos-delos na pagsasaayos, ito ay maaaring makapinsala, kaya kahit na walang sapat na mga sundalo ng 9th grade human race ngayon, ang 12 pangunahing hukbo ay napanatili pa rin ang kanilang posisyon. Kabilang sa mga ito, pinamunuan ni Luo Tinghe ang Asher Sun Army, pinamunuan ni Xiang Shan ang Blood Flame Army, pinamunuan ni Ouyang Lai ang Mysterious Nether Army, pinamunuan ni Wei Junyang ang Wolf Fang Army, pinamunuan ni Smiles ang Yun Xiao Army, pinamunuan ni Wu Qing ang Zihong Army, ang bagong na-promote na si Shida Zhuang ay namuno sa Jinglei Army, at si Tang Tao naman ang namuno sa Chiwo Army. Ang natitirang 4 na mahusay na hukbo, sina Fen Yu, Liang Yi, Qing Xia, at Yu Chan ay napanatili ang kanilang mga orihinal na posisyon. Bagamat ang 4 na Great Army na ito ay walang master ng 9th grade na namamahala, sila ang may pinakamaraming Divine Spirit, kaya ang kanilang kabuuang lakas ay hindi mas masahol kaysa sa iba pang Great Army. Bukod dito, may mga alingaw na mayroong bagong henerasyon ng pinakamataas na 8th grade master sa 4 na malalaking hukbo, at maaari silang makalusot anumang oras. Kapag nakalusot na sila,
Ang apat na dakilang hukbong ito ay magkakaroon din ng Panginoon sa 9th grade na mamamahala. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang tiyak na lugar sa kawalan kung saan ang apat na array foundation para sa Void Yang Mirror, biglang kumalat ang isang malaking ripple, na naging dahilan upang maging lubhang hindi matatag ang espasyo kung saan nakaayos ang Yang Mirror. Habang kumakalat ang mga ripples, naging mas kitang-kita ang pagbabago-bago ng Space Principle. Sa paglipas ng panahon, sa ilalim ng mga titig ng hindi mabilang na mga sundalo, ang orihinal na walang laman na kawalan ay tila may nakuha, at pagkatapos ng lahat ng bagay, lumitaw ang isang napakalaking universe world. Ang ilan sa mga sundalo ay mabilis na nagtungo upang kunin ang Yang Mirror bago mag-set up ng bagong porma sayon sa ibang lokasyon. Marami ring array masters at artifact refiner na sumugod patungo sa universe world at nagtipon sa paligid nito. Pagkatapos ng isang simpleng survey, ang array masters at artifact refiner na ito ay nagsimulang mag-set up ng napakalaking spirit array sa likod ng universe world. Matapos may teleport dito ang unang universe world, mas maraming universe world ang nai-teleport dito mula sa iba't ibang lugar sa kawalan ng Void Guard. Ang array masters at artifact refiners ng 12 mahusay na hukbo ay halos lahat ay na-deploy at patuloy na abala. Marshall Pick, Kabanata 5871. Malawak ang universo. Sa loob lamang ng isang maikling buwan, sa tulong ng malalim na kakayahang teleportasyon ng Void Yin Yang Mirror, ang hukbo ng human race ay nakapagtipon ng daan-daang iba't ibang universe worlds. Lahat ng artifact refiner at array masters ay abala, at maging si Yang Kai ay tumulong. Malaking halaga ng resources ang na-invest sa spirit array. Pagkalipas ng 2 buwan, handa na ang lahat, at ang kaunting supply na iniwan ng human race ay ganap na naubos. Gayunpaman, ang mga 9th grade master ng human race ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa sitwasyong ito. Sa ngayon, halos 3 milyong 3rd grade human race cultivator ang nagmimina ng mga mapagkukunan mula sa buong Black Ink battlefield, at kasama ang space arrays na nakaset up sa Universe Temple na nagkokonekta sa kanila sa iba't ibang lokasyon, hindi magtatagal ang isang napakalaking halaga ng ang mga mapagkukunan ay magtitipon mula sa lahat ng direksyon. Masasabing mula nang pumasok ang hukbo ng human race sa Black Ink battlefield sa pamamagitan ng lihim na daanan na iyon, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga supply. Sa nakalipas na 3 buwan, ang Black Ink clan sa No Return Pass ay nagpadala ng kanilang mga especially iya upang imbestigahan ang sitwasyon, ngunit sa ilalim ng saligan na hindi sila naglakas loob na ipadala ang kanilang powerhouse, ang impormasyon na maaaring makuha ng mahihinang Black Ink clan scout na ito ay lubhang limitado. Sa ngayon, alam lang ng Black Ink clan na ang hukbo ng human race ay natipon sa kawalan 3 araw na lang at maaaring maglunsad ng pag-atake sa No Return Pass anumang oras, ngunit hindi na sila nakakuha ng higit pang mga detalye. Sa araw na ito, handa na ang lahat, at sa wakas ay nagtakda na ang hukbo ng human race para sa No Return Pass. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa libu-libong taon mula noong sinalakay ng Black Ink clan ang 3,000 mundo na talagang nahawakan ng human race ang inisyatiba ng digmaan. Ang katayuan ng mga ngaso at biktima ay ipinagpalat sa sandaling ito. Ito rin ang unang labanan ng hukbo ng human race, at mataas ang moral ng mga sundalo sa bawat panig habang tumataas ang kanilang fighting spirit. Di nagtagal, ang 12 ng mga lumulutang na kontinente na naging abala sa aktibidad ay naging walang laman. Bukod sa maliit na koponan na kailangang manatili sa likod upang pangalagaan ang Universe Temple at ang mga masters na may mga espesyal na misyon, ang lahat ng human race ay naghiwalay at pumunta sa 2 direksyon patungo sa No Return Pass. Pagkaraan ng isang araw, ang mga paggalaw ng human race ay ipinapadala sa Black Ink clan, na naghahanap ng impormasyon sa Northern Pass. Sa sandaling ito, ang pusong kanina pa kumakapit ay itinuring ding nahulog. Nang umatake ang dakilang hukbo ng human race, 3 buwan nang walang kilusan. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng talom na nakasabit sa leeg ay medyo hindi komportable. Hindi nila alam kung anong uri ng mga kaayusan ang ginawa ng human race, ngunit sigurado sila na hindi nila kayang maging pabaya. Ngayong nahulog na ang guillotine, nasa unang banggaan na ito. Malakas ang hukbo ng human race, ngunit hindi rin mahina ang Black Ink clan. Ngayong binabantayan na nila ang No Return Pass, naramdaman ni Mo na na may kalamangan pa rin ang Black Ink clan. Kung ang human race ay aatake ng direkta, malamang na matatalo sila. Gayunpaman, ang commander ng kabilang partido ay si Mi Jinglan, kaya natural na hindi siya gagawa ng ganoong katangahang pagpili. Nang matanggap ang ulat mula sa especially iya na nasa harapan niya, sinulyapan ito ni Mo na at kumunot ang noo. Gaya ng inaasahan, ang human race ay gumawa ng mga kaayusan. Ayon sa mga ulat ng Panic Tick,
ang hukbo ng human race ay hindi umatake mula sa harapan, ngunit sa halip ay nahati sa dalawang magkaibang direksyon, na bumubuo ng isang arko at lumihis ng mahabang daan, na patuloy na nagsasara sa no-return pass. Ang deployment ng human race ay parehong makatwiran at hindi inaasahan. Hindi maintindihan ni Mo na Ye ang mas malalim na kahulugan sa likod ng mga kaayusan ng human race, ngunit hindi dapat maging walang muwang si Midjenglen na isipin na maaari lang siyang umasa sa kaliwat ka ng pincer technique na ito upang masakop ang no-return pass. Gayunpaman, ano ang silbi ng kaayusang ito? Dahil hindi niya ito makita, maaari lamang niyang gamitin ang anumang paraan na kinakailangan upang harapin ito. Sa isang utos, ang lahat ng hukbo ng Black Ink Clan sa paligid ng Northern Pass ay pinakilos upang maghanda para sa pagsalakay ng human race. Mabangis ang momentum ng human race, kaya hindi maiiwasan ang digmaan. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa mga limitasyon ng pagkatalo ng magkabilang panig. Sa oras na ito, sa kawalan malapit sa Universe Temple, sa pangunahing kampo ng human race, si Yang Kai ay nakahiga sa isang tiwangwang na lambak ng bundok habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang ulo, ang kanyang mga paa ay nakakross habang nakatitig sa kawalan, na parabang siya ay may umidlip lang. Matapos makipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng napakaraming taon, maaaring nalilinang siya o nasa kalsada, kaya hindi siya nagkaroon ng ganoon karaming librerag oras. Sa ilang sandali, medyo hindi siya komportable. Hindi siya sumunod sa hukbo dahil mayroon siyang sariling misyon. Mayroon ding ilang dosenang mga sundalo ng Void Guard at daan-daang iba pang mga masters ng 8th grade Heaven Opening Realm na inatasan ng parehong gawain tulad niya. Lahat sila ay nakakalat sa iba't ibang bundok. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang hindi nakatutok na mga mata ay biglang tumutok habang ang isang liwanag ay kumikislap sa kanila. Oras na, bulong ni Yang Kai sa kanyang sarili habang siya ay tumayo at naginat. Ang kaligayahan ay palaging panandalian. Matapos makalimutan ang lahat ng kanyang mga alalahanin at magpahinga ng isang araw, nakaramdam si Yang Kai ng buong lakas at nadaman na oras na para gumawa ng isang bagay. Sa mahinang sigaw, itinulak niya ang kanyang lakas sa spirit array sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa susunod na sandali, ang mga linya ng spirit array ay lumiwanag at mabilis na kumalat na parang nagngangalit na apoy. Sa pagtingin sa ibaba mula sa langit, malinaw na makikita ng isang tao na ang spirit array na ito ay napakalaki at sinasakop ang halos 10% ng universe world. Sa sandaling na-activate ang spirit array, lumitaw ang isang malaking light curtain at lumutang sa outer universe. Sa ilalim ng pagtulak ng light curtain at sa ilalim ng kontrol ni Yang Kai, ang higanting universe world, na tahimik na lumulutang sa hangin, ay tila dahan-daang ginalaw ng isang hindi nakikitang kamay. Sa una, ang kaguluhan na ito ay napakaliit, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging mas matindi, at pagkatapos ng iba't ibang mga spirit array na naset up sa kawalan, ang bilis ng universe world na ito ay tumaas ng malaki. Ang direksyon kung saan lumipad ang higanting universe world ay eksakto kung saan matatagpuan ang no-return pass. Sa likod ng higanting universe world na ito, sunod-sunod na lumipad, lahat sila ay sumugod patungo sa iisang direksyon, na lumikha ng isang napakagandang tanawin. Tumayo si Yang Kai sa ibabaw ng universe world at tumawa ng malakas. Mga sundalo, sundan mo ako para patayin ang kaaway. Sa likod ng mga universe world na ito, sunod-sunod na umalangaw ang mga tinig ng maraming 8th grade at Void Guard. Ang paghiram ng momentum ng universe world para atakehin ang Black Ink Clan ay isang paraan na nilikha ng Great Evolution Army maraming taon na ang nakararaan. Matapos mabawi ng Great Evolution Army ng Xiangshan ang Great Evolution Pass, pinamunuan nila ang isang hukbo upang salakayin ang King City ng Black Ink Clan ng higit sa isang beses. Sa oras na iyon, nagawa nilang pigilan ang marami sa mga master ng Black Ink Clan. Sa simula, ang ganitong uri ng bagay ay mahirap makamit. Pagkatapos ng lahat, ang universe worlds ay nakakalat sa buong void, na ginagawang mahirap na tipunin ang mga ito, kaya kakailanganin ng maraming oras at pagsisikap upang ilipat ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos na sumikat ang Void Yin Yang Mirror ni Yang Kai, naging realidad ang ganitong uri ng taktika. Sa tulong ng Void Yin Yang Mirror, ang human race ay maaaring magtipon ng malaking bilang ng mga nakakalat na universe world at ayusin ang isang spirit array upang suportahan sila. Ginamit ng Great Evolution Army ang taktikang ito upang magdulot ng malaking banta sa King City ng Black Ink Clan sa Great Evolution War Zone, na binabawasan ang sarili nitong mga pagkalugi. Ang mga especially iyan na ipinadala mula sa no-return pass ay nakatuklas ng mga bakas ng pagtitipon ng dakilang hukbo ng human race, kaya natural lamang para sa kanila na makakita ng daan-daang universe worlds pagkatapos may teleport dito.
Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming universe worlds na natipon dito, mahirap itago ang kanilang presensya. Gayunpaman, nang matanggap ni Mona Ye ang piraso ng impormasyong ito, bagamat nagulat siya na ang human race ay may mga kamanghamanghang pamamaraan, hindi niya ito masyadong inisip. Naisip lang niya na gusto ng human race na minahan ang universe worlds na ito para makakuha ng resources, pero sinong mag-aakala na gagamitin ng human race itong universe worlds para atakehin ang No Return Pass? Kung may mga nakaligtas sa Black Ink Clan sa Great Evolution War Zone, naiintindihan sana nila ang intensyon ng human race. Sa kasamaang palad, ang Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield noong panahong iyon ay matagal ng nalipol ng human race. Para sa mga kasalukuyang Black Ink disciples ng Black Ink Clan, wala ni isa sa kanila ang lumahok sa ilang libong taon sa Black Ink Battlefield. Sa loob ng libo-libong taon, hindi kinailangan ng human race na gumamit ng gayong mga taktika. Hanggang sa pag-atake sa oras na ito sa No Return Pass, hindi inaasahan ni Mijinglan na mananalo o matatalo sa unang laban. Sa No Return Pass, ang mga powerhouse ng Black Ink Clan ay magiging kasing dami ng mga ulap, at mayroon ding dalawang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa kanila, na ginagawa silang hindi madaling target. Gayunpaman, bilang unang labanan ng mahusay na hukbo ng human race, natural na kailangan nilang lumaban sa mas magandang paraan, kaya wala silang pagpipilian kundi gamitin ang diskarte sa pag-atake ng Universe World upang salakayin ang King City ng Black Ink Clan noon. Dahil dito, naubos na ang lahat ng natitirang mapagkukunan ng sangkatauhan, at daan-daang Universe World ang nateleport mula sa iba't ibang lugar sa kawalan. Ang dahilan kung bakit ang hukbo ng human race ay kailangang hatiin sa dalawang grupo at lumipat sa isang arko ay upang bigyang daan ang mga Universe World na ito na atakihin ang No Return Pass. Kung hindi, kung haharangan sila ng hukbo ng human race, ang mga universe world na ito, na umaatake sa No Return Pass, ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa hukbo ng human race. Sa oras na iyon, magiging awkward kung aatakehin nila ang kanilang sarili bago salakayin ang kalaban. Bukod pa rito, ang pangunahing puwersa ng human race bilang ang unang lumipat ay upang makuha ang atensyon ng Black Ink Clan. Sa ngayon, sa No Return Pass, ang atensyon ng Black Ink Clan ay ganap na nakatutok sa kaliwat kanang hukbo ng human race. Paano nila naisip na ang daan-daang universe world ay lilito mula sa manipis na hangin at nagmamadali patungo sa pass? Sa No Return Pass Hall, nagtipon ang maraming masters ng Black Ink Clan at naging solemn na ang kapaligiran. Ang pagsalakay ng human race ay isang bagay na matagal na nilang inaasahan. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, nang ipatawag ni Mona Ye ang lahat ng pseudo-royal lords na nakikipaglaban sa labas, naisip na nila ang eksenang ito. Sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay talagang nagkaroon ng pagkakataong umatras. Gayunpaman, kung umalis sila sa No Return Pass, saan mapupunta ang Black Ink Clan? Gumagala sa Black Ink Battlefield. Magkagayunman, maaga o huli ay mahahanap sila ng human race, kaya imbes na makipaglaban sa human race sa Black Ink Battlefield, mas mabuting dumpense na lang sa No Return Pass. Higit pa rito, ang misyon ng Black Ink Clan ay palaging sirain ang 3,000 mundo, sirain ang human race, at pagisahin ang langit. Ang kanilang kapanganakan ay hindi lamang para sa kaligtasan. Habang papalapit ang kaliwat kanang hukbo ng human race, mas naging mapang-api ang kapaligiran sa bulwagan. Hanggang sa kalahating araw na ang layo ng hukbo ng human race na si Mona Ye ay dahan-daang tumayo at tumingin sa mga nakalap na pseudo-royal lords bago dahan-daang sinabing, "Lahat, umupo kayo. Dahil ang human race ay nangangahas na umatake, patayin silang lahat." Marami sa mga pseudo-royal lords ang tumanggap ng kanilang mga utos at nagkalat. Pagkatapos ay bumaling si Mona Ye kay Mo Yu at sinabing, "Sir, sa oras na iyon, kakailanganin namin kayong itali ang isang 9th grade human race cultivator. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay maaaring magbago anumang sandali, mangyaring isaalang-alang ito ng mabuti." Tumanggo si Mo Yu, "Alam ko, ngunit malamang na hindi ko na kailangang isaalang-alang ang anuman. Darating ang 9th grade human race para hanapin ako." Naisip ito ni Mona Ye at pumayag. Mas marami ang 9th grade human race masters kaysa sa royal lords, kaya ang 9th grade masters na iyon ay tiyak na susubukan na gambulin siya o si Mo Yu, kaya hindi na kailangang mag-alala si Mo Yu. Martial Pick, Kabanata 5872. Darating at hindi pupunta. Pagkatapos ay bumaling si Mona Ye kay Dia Luo at sinabing, "Hahanapin ko si Yang Kai, hahanap ka ng pagkakataong kumilos. Kung walang angkop na pagkakataon, hindi mo dapat ilantad ang iyong sarili." Naiintindihan ko, malakas na tumanggo si Dia Luo.
Bilang ang tanging bagong na-promote na Royal Lord sa nakalipas na 20 taon, siya ang trump card na kailangang harapin ni Mona Ye kay Yang Kai. Kung hindi niya ilantad ang kanyang sarili, tiyak na matagumpay niyang aatakehin si Yang Kai paglabas niya. Sa lahat ng 9th grade master, si Yang Kai ang pinakamalaking banta sa Black Ink Clan. Ang iba pang mga 9th grade master, gaano man sila kalakas, ay madaling mabigkis ng ilang pseudo Royal Lord, ngunit si Yang Kai lamang ang may walang katulad na pamamaraan tulad ng Great Dao River. Kung gusto niyang itali siya, hindi sapat ang pag-asa lamang sa mga pseudo Royal Lord na iyon. Ito ay magiging posible lamang kung ang isang Royal Lord Master ay personal na kumilos. Bukod dito, depende yun kung bibigyan siya ni Yang Kai ng pagkakataon. Ang taong ito ay bihasa sa Dao of Space at madulash na parang linta. Kung hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang sinuman, walang makakagawa sa kanya. Kahit na ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring 2 Black Ink Giant Spirit God, hindi nila ito madaling maipadala. Ang tunay na Giant Spirit God ay nakatingin pa rin sa kanila mula sa Spatial Territory. Sa sandaling umalis ang dalawang ito, walang garantiya sa kaligtasan ng Black Ink Clan. Masasabing ang pagkakaroon ng 2 Giant Spirit God na ito ang nagtali sa pinakamalakas na kapangyarihang panlaban ng Black Ink Clan. Siyempre, ang kabilang partido ay nakatali din, kaya't wala sa kanila ang anumang kalamangan. Matapos magawa ang lahat ng pag-aayos, lumabas si Mona Ye sa bulwagan at tumitig sa kaibuturan ng kawalan. Sa kanyang paglilinang at pangitain, bahagyang nakikita na niya ang napakagandang tanawin ng dakilang hukbo ng human race na papalapit. Sa kanyang kaliwa at kanan, mayroong isang napakalaking fleet tulad ng isang kayeg ng mga balang, na pumupuno sa kanyang larangan ng paningin at nagbibigay ng isang malaking presyon. Sa kaliwang hukbo ng human race, mayroong isang matayog na daanan sa bundok na lubhang kapansin-pansin. Nang makita ang mountain pass na ito, hindi napigilan ng mga mata ni Mona Ye ang pagkibot. Ito ang Puriang Pass na kinuha ni Yang Kai mula sa No-Return Pass 20 taon na ang nakararaan. Bagamat alam niyang gagamitin ito ng human race para atakehin ang No-Return Pass noong kinuha ito ni Yang Kai, sa harap ng lahat ng banta na dala ni Yang Kai, ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang magkompromiso sa isang tiyak na lawak. Kung hindi, sa pagkilos ni Yang Kai nang walang ingat, hindi matitiyak ang kaligtasan ng maraming pseudo Royal Lords na lumalaban sa labas. Ang Mountain Pass na ito ay naayos na ng human race, at ang buong Mountain Pass ay napuno ng kahangahangang kapaligiran. Ang iba't ibang artifact na nakaayos sa mga dingding sa paligid ng Mountain Pass ay halatang hindi lamang para palamuti. Kung sino man sa Black Ink Clan ang maglakas loob na lumapit, tiyak na dadanasan sila ng marahas na bagyo. Sa gayong Mountain Pass, ang kaligtasan ni Mi Jinglan bilang commander ng human race ay matitiyak. Nadama ni Mona Ye na ito ay isang awa. Noon pa man ay gusto niyang humanap ng pagkakataon na harapin si Mi Jinglan, ngunit sa nakaraang digmaan, si Mi Jinglan ay palaging nasa panig ng Human Race Head Office Division at hindi kailanman tumuntong sa larangan ng digmaan, na iniwang walang magawa ang Black Ink Clan. Malinaw na hiniling ni Yang Kai ang Puriang Pass para kay Mi Jinglan, na nanunuya sa kanyang puso. Si Yang Kai ay nag-ingat ng husto sa human race commander na ito. Hindi niya alam kung si Mi Jinglan ay mamamatay sa unang kampanya ng human race sa No-Return Pass, magiging sanhi ba ito ng pagkabalisan ng hukbo ng human race. Ang ideyang ito ay hindi maiwasang umusbong sa isip ni Mona Ye. Pagkatapos, bilang pinakamalakas na 9th grade sa panig ng tao, nasaan si Yang Kai? Lumipat ang mga mata ni Mona Ye sa kaliwat kanang hukbo ng human race, ngunit hindi niya makita ang anyo ni Yang Kai, dahilan upang siya ay maging mapagbantay. Si Yang Kai ay bihasa sa Dao of Space at tila pinagkadalubhasaan ang isang napakalalim na pamamaraan ng pagtatago. Kung siya ay palihim na aatake sa pseudo Royal Lords ng Black Ink Clan sa panahon ng labanan, walang makakalaban sa kanya. Baka nagtatago ang lalaking ito sa malapit. Hindi ito imposible. Nang nagsisimula ng maghinala si Mona Ye, ang kaliwat kanang hukbo ng human race, na unti-unting lumalapit, ay biglang bumilis. Ang balitang ito ay agad na naiulat sa buong No-Return Pass. Malapit nang sumiklab ang isang mahusay na labanan, at ang kapaligiran sa Northern Pass ay napuno ng layuning pumatay. Ang lahat ng Black Ink Clan ay nagpasya na makipaglaban hanggang sa kamatayan sa human race, at lahat ng aura ng pseudo Royal Lords ay bumukas habang lantaran nilang idineklara ang kanilang pag-iral. Pagkalipas ng 2 oras, ang 2 hukbo ng human race ay nagsara na sa Northern Pass. Kitang-kita ng bahagyang mas malalakas na mga sundalo ng dalawang lahi ang iba't ibang deployment ng mga puwersa ng kaaway. Sa sandaling ito, nang ang lahat ng Black Ink Clan at maging ang ilang Royal Lords ay wala pang napansing kakaiba,
ang dalawang Black Ink Giant Spirit God na nagbabantay sa Northern Pass ay tila may natuklasan. Ang isa sa Black Ink Giant Spirit God ay kumuha ng isang piraso ng Universe Fragment sa tabi niya at itinapon ito tulad ng kung paano niya inatake si Yang Kai ilang buwan na ang nakakaraan. Ang malaking Universe Fragment ay napunit sa kawalan at, sa ilalim ng gulat na mga tingin ng maraming Black Ink Clan Masters, hindi nito inatake ang dalawang hukbo ng human race ngunit sa halip ay lumipad patungo sa gitna ng dalawang hukbo. Maya-maya, sunod-sunod na, ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay naglabas ng Universe Fragment. Agad na naramdaman ni Mo Na Ye ang matinding pagkabalisa. Ayon sa plano, pagkatapos magsimula ang digmaan, ang mga pag-atake ng Black Ink Giant Spirit God ay gagamitin upang harapin ang hukbo ng human race. Dahil binabantayan nila ang Northern Pass, magiging abala para sa kanila na lumipat, ngunit sa pamamagitan ng paghagis ng mga Universe Fragment na ito, maaari silang magdulot ng malaking kaguluhan sa human race. Kung papalaran sila, marami pa silang kalaban na kayang patayin. Kahit na ang isang 8th grade human race master ay hindi makakayanan ang gayong pag-atake mula sa Supreme Clone. Ngunit ngayon, bago pa man magsimula ang mahusay na labanan, bago kumilos ang Black Ink Clan Army sa Northern Pass, aktwal na kumilos ang dalawang Black Ink Giant Spirit God. Ito ay ganap na naiiba mula sa orihinal na kaayusan. Ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay parehong Supreme Clone, kaya walang mga kwalifikasyon si Mo Na Ye para punahin sila, at sa paglipat nila, sa wakas ay napansin ni Mo Na Ye na may mali. Sa pagtingin sa mga piraso ng Universe Fragment na itinapon, ang lumitaw sa kanyang mga mata ay isang napakalaking anino. Matapos makita ang tunay na anyo ng mga anino na ito, hindi napigilan ang katawan ni Mo Na Ye na manginig at halos pumutok ang kanyang anit. Nakakagulat, ito ay isang napakalaking universe world. Sa wakas ay napagtanto niya ang impormasyon na dati niyang hindi napapansin. Ang dahilan kung bakit ang human race ay nagtipon ng napakaraming universe worlds ay hindi upang kunin ang mga mapagkukunan, ngunit upang maglunsad ng isang tadong pag-atake. Sa kakayahan ng human race, hindi kakaiba para sa kanila na makamit ang ganoong tagumpay, ngunit hindi kailanman naisip ni Mo Na Ye na magkakaroon sila ng ganoong katawa-tawang paraan ng pag-atake. Nais lamang ng panig ng Black Ink Clan na magkaroon ng Black Ink Giant Spirit God na itapon ang mga piraso ng Universe Fragment na ito upang salakayin ang hukbo ng human race, ngunit ang human race ay talagang kinokontrol ang buong universe world at nagpadala ng daan-daang mga ito. Sobra na ito. Sa kanyang larangan ng pangitain, ang unang universe world ay napakalaki, at ang figure ni Yang Kai sa wakas ay lumitaw sa labas ng universe world na ito. Habang lumilipad siya sa himpapawid, ang daan-daang universe world sa likod niya ay nag-convert sa isang hindi masisira na agos. Nakaharap sa unang universe fragment na ibinato ng Black Ink Giant Spirit God, itinaas lang ni Yang Kai ang kanyang kamay at marahang dinurog ito. Hindi gagana ang hakbang na ito. Mula sa layong 1,000,000 kilometro, tumingin si Yang Kai sa direksyon ng Northern Pass at ngumisi patungo kay Mo Na Ye. Kaagad pagkatapos, ipinatawag niya ang Space-Time River. Ang mahabang ilog ay parang latigo habang humahampas sa hangin, pinasabog ang mga piraso ng universe fragment na mabilis na lumalapit. Walang silbi, walang silbi, walang silbi ang lahat. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Yang Kai habang sumisigaw siya. Mo Na Ye, ang human race ay may matandang kasabihan, ito ay walang pakundangan na hindi gumanti. 20 taon na ang nakararaan, binigyan ako ng Black Ink Clan ng Pure Yang Pass at ng malaking halaga ng resources, kaya ngayon ay dinalhan din kita ng magandang regalo, mangyaring tanggapin ito. Sa likod ng Universe World, ang daan-daang 8th grade master ay sabay-sabay na sumigaw. Pakiusap, tanggapin ito. Ang laganap na ugali na ito ay halos magalit kay Mo Na Ye. Northern Pass, naging solemn na ang mga ekspresyon ng lahat ng master ng Black Ink Clan. Kung ilang daang Universe World lang ang umaatake, baka hindi nila ito ilagay sa kanilang mga mata. Sa lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nagtipon sa harap nila, ang ilang daang universe world na ito ay madaling masira. Gayunpaman, ang kaliwat kanang hukbo ng human race ay nasa daan na. Kung magsisikap ang Black Ink Clan na harangin ang mga universe world na ito, tiyak na sasamantalahin sila ng hukbo ng human race, ngunit kung hindi nila ito gagawin, masyadong malaki ang epekto sa kanila. Maaaring walang pakialam ang powerhouse, ngunit ang Black Ink Clan, na hindi masyadong mataas ang cultivation, ay magdaranas ng matinding casualty. Ito ay pangalawa lamang. Ang pangunahing problema ay ang ganitong uri ng epekto ay maaaring magbanta sa kaligtasan ng Black Ink Nest. Ang Black Ink Nest ay lubhang marupok. Sa ngayon, napakalinaw ng intensyon ng human race.
Ang dalawang hukbo sa kaliwa at kanan ay biglang pinabilis ang kanilang bilis upang sila ay makipag-ugnayan sa mga taktika ng Opens iba ng Universe Worlds, na naging dahilan upang ma-overwhelm ang Black Ink Clan. Ngayong huli na para muling ayusin ang kanilang mga puwersa, maaari na lamang gumawa ng ilang pagsasaayos si Mona Ye sa mga detalye hanggat maaari. Habang ipinapasa ang mga utos, ang hukbo ng Black Ink Clan sa No Return Pass ay pinakilos sa maayos na paraan. Pagkatapos ng maikling paghihintay, na sinamahan ng isang nagbabanta sa buhay na momentum, ang ilang daang Universe World ay lumapit. Isang napakalaking anino ang tumakip sa kalangitan, na naging dahilan upang lumubog ang mood ng bawat Black Ink Clan Master. Maraming mga master ng Black Ink Clan ang pidyo hininga at naghanda upang harapin ang paparating na pag-atake. Makalipas ang isang oras, ang daan-daang Universe World na umaatake mula sa kaibuturan ng kawalan ay nakapasok na sa hanay ng karamihan sa mga master ng Black Ink Clan. Sa paglabas ng secret technique ni Mona Ye, isang napakaraming pag-atake ang lumipad palabas mula sa No Return Pass at sumabog patungo sa kawalan. Mabuti. Sa tuktok ng pinakamalaking Universe World, hinimok ni Yang Kai ang kanyang sariling space-time river na bumuo ng isang hadlang tulad ng isang nakapulupot na dragon. Isang serye ng mga secret technique ang bumagsak sa ilog, na naging sanhi ng pag-ikot nito at pabago-bago ang kapangyarihan ng Great Dao. Sa wala pang 10 paghinga, hindi na nakayanan ni Yang Kai. Kahit na siya ay malakas at ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay napakalalim, ito ay isang labis na pag-asa para sa kanya na makayanan ang pinagsamang pag-atake ng napakaraming master mula sa Black Ink Clan. 10 paghinga ng oras ang kanyang limitasyon. Kung magpapatuloy siya, kapag nasira ang Space-Time River, maaapektuhan din ito ang kanyang Great Dao Foundation. Sa makatuwid, pagkatapos ng matapang na pahayag na iyon, tiyak na tumakas siya sa gilid. Nang hindi siya nakaharang, sa susunod na sandali, ang higanting Universe World ay pinaghiwa-hiwalay ng isang serye ng secret techniques at nagkapira-piraso. Kasabay nito, ang kaliwat kanang hukbo ng human race, na patuloy na nagsasara sa No Return Pass, ay naglunsad din ng kanilang mga pag-atake. Hindi mabilang na iba't ibang kulay na mga ilaw ang biglang lumitaw sa itaas ng napakalaking fleet, bumaril sa kalangitan tulad ng hindi mabilang na mga shooting star.